matapos ang impresibong panalo ni Kenneth Lover sa Japan via knockout sa round 1. Ayon sa interview ni Kenneth Lover mga tol, sinabi niya na kahit ibigay daw sa kanya itong si Junto Nakatani na WBC Bantamweight Champion, nakahanda raw lumaban si Kenneth Lover. WBC and WBA. Junto Nakatani. Siguro maraming fans ang nag-iisip, nako hindi pa handa si Kenneth Lover kay Junto Nakatani dahil pound for pound fighter ito. Kalidad niya si The Monster na Oya Inoue na isang malupit. So kung lalabanan ni Kenneth Lover si Junto Nakatani, medyo mahirap pa sa ngayon, malabo pa. Yan siguro ang nasa isip ng mga fans ngayon. Ang ibig sabihin kasi nito, kung ibibigay na si Junto Nakatani na isang pound for pound, hindi na yan tatanggi si Kenneth Lover. Malaking kwarta ito mga tol, malaki ang bayad. Siyempre, malaking opportunity para kay Kenneth Lover. Pero kung titignan natin sa ranking ng WBC ni Nakatani, wala pa si Kenneth Lover sa ranking. Pero pagdating sa IBF kontra Ryosuke Nishida, number 12 si Kenneth Lover sa world rank. Kaya focus muna si Lover sa pag-akyat ng rankings mga tol hanggang maging number 1. Kasi lahat ng champion ngayon sa Bantamweight Division ay isang Japanese. Tulad sa WBO, hawak ni Yoshiki Takei. Number 7 dyan si Raymart Gaballo. Wala pa si Kenneth Lover sa ranking. Sa WBA, hawak ni Seiya Tsutsumi. Number 15 dyan si Froilan Saludar. Tingin ko ang maganda kalaban ni Kenneth Lover kung magtuloy-tuloy ang panalo. Harapin niya itong si Tenshin Nasukawa. Ito ang nakalaban dati ni Floyd Mayweather sa isang exhibition match. Dito masusubukan si Kenneth Lover kay Tenshin Nasukawa. May isang interview din dati si Junto Nakatani na balak din niya i-unify ang lahat ng titulo sa Bantamweight Division. Pero syempre niluluto pa rin ang laban niya kontra The Monster na Oya Inoue. Isang big fight kasi ito sa Japan. Sa iba pang balita, Terence Bud Crawford gusto niya maging undercard si Tank Davis versus Shakur Stevenson. Pero duda si Terence Crawford mga tol. Siguradong hindi daw papayag si Tank Davis na maging undercard lang. Siyempre mataas din ang tingin ni Tank Davis sa kanyang sarili. Bakit ako maging undercard ni Terence Bud Crawford? Pero sabi ni Crawford kung hindi mag-inarte itong si Tank Davis, pwede siya maging undercard sa laban niya kay Canelo Alvarez. Sinabi ni Shakur Stevenson nakahanda siya kahit anong oras na lumaban kay Tank Davis. Ang problema lang dito kay Tank Davis mga tol kasi mahirap makipag-negotiate dito. Kailangan kay Tank Davis lamang agad sa partihan at advantage kaagad. Samantala, kinumpirma na nga po ni Charlie Suarez ang laban niya ngayong May 10 kontra Emmanuel Navarrete. Ito po yung video ni Charlie Suarez mga tol. Sa lahat po na nagtatanong ng laban ko against Emmanuel Navarrete, confirm na po na matuloy ngayong May 10. Firmado na at talagang official na po sa May 10. Dedepensahan ni Navarrete ang kanyang WBO Super Featherweight belt. Kaya ito na ang pagkakataon ni Charlie Suarez para maging world champion. Sa ibang banda naman, undisputed light heavyweight champion Dimitri Bivol. Sinabi na kaya raw ni Terence Crawford manalo kontra Canelo Alvarez. Nakita raw ni Dimitri Bivol itong si Terence Crawford, hindi daw ito maliit. May kalakihan din si Terence Crawford. Kung ma-adapt daw niya ang timbang na 168 pounds, malaki ang pag-asa ni Crawford na talunin si Canelo.